Inakala ng lahat na siya ay isang ordinaryong high schooler, ngunit siya pala ang pinakamalakas na manlalaban na reincarnation ng mismong Diyos. Si Jean Mori ay isang ordinaryong high schooler mula sa labas, ngunit siya ay namumuhay ng mag-isa at nagpupumilit na mabuhay matapos siyang iwan ng kanyang lolo, na huli niyang nakilalang pamilya, noong siya ay bata pa. Siya ay may pangarap na makipagkumpetensya sa maalamat na God of High School Tournament, na siyang pinakamalaking taunang mixed martial arts competition sa Seoul kung saan ang pinakamahuhusay na mga manlalaban ay nagpapakita ng kanilang mga kakayahan sa buong bansa. Ang pinakamagandang bahagi ay pinahihintulutan ang nagwagi na hilingin ang anumang nais na maibigay. Sa araw ng prelims, nagising siya nang makitang sira ang kanyang alarm clock at napagtanto na nakatulog siya sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Agad siyang nagpunta patungo sa arena sakay ng kanyang bisikleta, ngunit, habang nasa daan, napansin niya ang isang kawawang matandang babae na ninakawan ng isang magnanakaw na nakasakay sa motor. Nai-imagine niya na siya ang mapagmahal na lola ng isang batang may sakit nang marinig ang pagsigaw niya ng tulong, kaya agad niyang hinabol ang magnanakaw para maibalik sa kanya ang mahalagang pera. Dalubhasa siyang nagpasikot-sikot sa trapiko at muntik nang maabyutan ang magnanakaw, ngunit nauwi sa pag-divert ng magnanakaw sa ibang kalsada nang may pumasok na truck sa pagitan nila. Sinubukan ni Jean Mori na mag-parkour sa kanyang daan sa isang ramp at papunta sa parehong lane, ngunit sa halip ay nataman ang isang babae sa mukha gamit ang kanyang front wheel. Humingi siya ng paumanhin at sinubukang umalis muli, ngunit ang babae, na galit sa kanyang basag na salamin, ay naglabas ng isang kahoy na espada at inihagis sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ikinwento ni Jean Mori sa kanya ang malungkot na kwento ng ninakawan na lola, na nagpaluha sa kanya, at nagsanib puwersa sila para hulihin ang magnanakaw. Sinubukan ng magnanakaw na iwala ang mga ito sa pamamagitan ng pagliko sa isang matalim na sulok gamit ang kanyang motor, ngunit salamat sa espada ng babae, lumiko rin si Jean Mori at nagpatuloy sa paghabol. Nataranta ang magnanakaw at naghagis ng isang bungkus ng pera upang subukang alisin ang mga ito, ngunit inilunsad ng babae ang kanyang sarili upang maghatid ng isang aerial attack sa magnanakaw, ngunit siya ay bumagsak sa isang palatandaan sa kalsada. Sa palagay ng magnanakaw ay nakatakas na siya, ngunit bigla siyang nasuntok sa kanyang mukha, na naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang helmet at pagkabunggo ng kanyang motor. Si Jean Mori at ang babae ay tumitig sa lalaking tumulong sa kanila ng may paghanga, at binalik niya ang tingin sa kanila na may malamig na tingin. Huli na pala silang tatlo sa prelims ng God of High School, at halos wala na silang oras. Matapos makahinga, nagpasalamat si Jean Mori sa dalawa sa kanilang tulong at nagpakilala. Ang itim na buhok na dude ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Han, at ang babae ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mera. Dumating ang oras para sa torneo, at inaaliw ng tagapagbalita ang madla sa arena gamit ang mga patakaran ng paligsahan, na napakasimple. Walang mga limitasyon, at ang bawat tunggalian ay nagpapatuloy hanggang ang kalaban ay sumuko or ma-knockout. Ang lahat ng mga kalahok ay nilagyan ng isang pulse areas na nagpapakita ng kanilang pisikal, at mahahalagang istatistika upang magarantya ang agarang medikal na atensyon kung sakaling magkaroon ng mga pinsala. Matapos ipaliwanag ang lahat ng mga kalahok ay ipinatawag sa entablado at, sa isang sorpresang twist, ay hiniling na magsimulang makipaglaban. Natigilan ang lahat ng mapagtanto nila na sa halip na ang karaniwang duel pairings, ang lahat ay pagpapasya ng Battle Royale sa pagkakataong ito. Ang unang nag-react ay ang dalawang lalaki na agad na nagsimulang mag-away ng walang dahilan, na sa lalong madaling panahon ay nagpapasigla ang lahat para makipaglaban. Ang mga kalahok ay nagsimulang mag-flex ng kanilang mga galaw, ang ilan ay gumagamit lamang ng kanilang mga kamao, habang ang iba ay gumagamit ng mga kahoy na espada at nunchucks. Madaling napabagsak ni Han at Mera ang kanilang mga kalaban sa kanilang mga kasanayan sa kabila ng pagiging outnumber. Samantala, mahinahong nag-stretch si Jean Mori hanggang sa sabay-sabay na tumakbo palapit sa kanya ang isang grupo ng mga walang utak na delinquent. Lahat ng mga ito ay pinawi niya sa kanyang napakabilis na kidlat na mga sipa, habang hindi hinahayaan ang sinuman na maglagay ng gasgas sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng arena, at ibinalita ng host ang pagdating ng wildcard contestant na nagngangalang Mansok the Convict. Dumating siya sa arena na nakasuot ng tuwid na jacket, ngunit hindi niya ito hinahayaan na makagambala sa kanya dahil agad niyang sinimulan ang pagtapos sa mga kalahok gamit ang hindi kapani-paniwalang bilis.
Sa sobrang pag-enjoy dito, sinimulan niyang paulit-ulit na sinipa ang isa sa mga mukha ng bumagsak na lalaki, habang tinutuya ang iba dahil sa pagiging mahina. Ang paningin ay nagpagalit kay Mare, na sumugod sa kanya sa isang mabilis na pag-atake, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang balanse at naiwasan ang natitirang bahagi ng kanyang mga pag-atake hanggang sa hinawakan niya ang kanyang kahoy na espada gamit ang kanyang paa. Kinagat ni Mare ang kanyang mga ngipin at hinampaz ang tiyan nito nang napakalakas na siyang nagpipigil ng hininga mula sa kanya. Bago makarecover si Mansok, sinipa siya ng roundhouse kick sa mukha ngunit nabigo siyang matamba ito. Pinahiya siya ni Jean Mori sa pamamagitan ng paghila pababa ng pantalon ng lalaki, na sapat na para ilihis ni Mansok ang atensyon sa kanya. Sinipa niya si Jean Mori, ngunit napansin niyang pinrotektahan niya ang sarili sa huling segundo upang maiwasan ang anumang malubhang pinsala. Mabilis na bumalik si Jean Mori sa kanyang mga paa habang hawak ang espada ni Mare, at tumakbo ang dalawa patungo sa isa't isa upang maglaban. Gayunpaman, naputol ang sagupaan ng sumingit si Mare at pinitik ang leeg ni Jean Mori upang maibalik ang kanyang espada. Pagkatapos nito, natapos na ang round, at lahat ay nagpapahinga habang ang mga advanced na nanotech na robot mula sa mga bracelet ay nagpapagaling sa kanilang mga pinsala. Habang pauwi, iniinis ni Jean Mori si Mare hanggang sa hinayaan niyang maglakad sila ni Han dahil kailangan nilang pumunta sa iisang direksyon. Habang nasa daan, tinanong sila ni Jean Mori kung bakit sila sumali sa paligsahan, na ipinapaliwanag na gusto niya dito upang lumaban at maging malakas hanggat kaya niya. Naaalala niya ang oras na nilapitan siya ng isang blonde tournament recruiter, na nagtapos sa kanya kahit papaano na pinabagsak sa lupa. Sinabi lang ni Han na ginagawa niya ito para sa pera, habang isiniwalat ni Maren na gusto niyang buhayin ang swordsmanship dojo ng kanyang pamilya. Tinukso siya ni Jean Mori sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang espada at paglalaro dito, habang sinusubukan niyang agawin ito pabalik ngunit hindi niya sinasadyang ihulog ito sa batis sa ibaba. Lumagpas ito sa linya, at sinampal niya ito ng mariin at sinabihan siyang umalis kaagad sa kanyang paningin. Nang walang sabi-sabi, lumusong si Mare sa tubig at sinimulang hanapin ito. Nagsisimula siyang mawalan ng pag-asa pagkaraan ng ilang sandali, at malungkot na naalala ang panahong sinabihan siya ng kanyang ama na huwag hayaang mawala ang estilo ng espada ng kanilang pamilya. Mula noon, inialay niya ang kanyang buhay sa paghahanap ng angkop na kahalili. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang si Jean Mori ay kumislap ng ilaw sa kanya, at nag-alok ng tulong nito sa paghahanap ng espada. Pagkaraan ng ilang oras sa pagtawid sa tubig, humingi si Mare ng paumanhin sa kanya sa pagsampal sa kanya kanina at ipinaliwanag niya na pinaghirapan niya ang lahat dahil ang espada ay isang alaala ng kanyang ama. Habang ipinangako ni Jean Mori na hahanapin ito, isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanilang paningin. Tumangala sila upang makitang nagdala si Han ng isang malaking spotlight mula sa supermarket na kanyang pinagtatrabahuan upang pailawan ang buong ilog at tulungan silang hanapin ito. Kinabukasan, lahat ng natitirang kalahok ay nagtitipon sa lounge kung saan nilapitan ni Mansok ang isang natutulog na Jean Mori, at sinabi sa kanya na dudurugan niya ito sa susunod na mag-away sila. Si Jean Mori ay patuloy na humihilik, iniinis si Mansok ngunit isang random na lalaki ang nakialam at ipinaalala sa kanya na hindi ito ang lugar upang makipag-away. Sinipa lang ni Mansok ang kanyang mukha, dahilan para damyugo ang kanyang ilong, ngunit kahit papaano ay nakatayo pa rin siya. Pagkatapos ay lumingon siya upang makita si Jean Mori na umalalay sa kanya mula sa likuran, pagkatapos ay pinayuhan siya ni Jean Mori na huwag niyang pababayaan ang kanyang depensa. Di nagtagal pagkatapos ng insidente, magsisimula ang Round 2 Nanograms Prelims kung saan ang pinakamahusay na gumaganap na mga kalahok sa Battle Royale ay ipinarace sa isa't isa para sa mga duels. Ang unang laban ay sa pagitan ni Mare, at isang lalaking may buzzcut na tinalo lang ito sa loob ng ilang segundo. Ang sumunod ay sa pagitan ni Jean Mori at ng isang lalaki na may palayaw na The Beast. Pagkatapos maghagis ng ilang suntok na estilo ng taekwondo, matagumpay na natamba ni Jean Mori ang The Beast at nanalo. Sa mga susunod na laban, ang lady wrestler na si Ma at ang tahimik na nerd na may baseball bat na pinangalanang Bake ay nagsecure ng kanilang mga panalo. Samantala, sa break room, pinapanood ni Jean Mori ang live na broadcast habang pinapawi ni Han ang kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng lalaki kanina na nagpakilalang Gamdo at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya mula kay Mansok.
Siya ay naghahanda para sa kanyang laban kay Mansok na sinasabi na ang kanyang pinakamalaking takot ay ang mawala sa espiritu sa isang tao na hindi niya iginagalang bilang isang martial artist. Sa sandaling makapasok ang dalawa sa ring, mahigpit na sinabi ni Gamdo kay Mansok na kahit na malakas siya, naligaw siya ng landas bilang isang martial artist at kaya dapat siyang talunin. Sa sandaling magsimula ang laban, inatake ni Gamdo si Mansok gamit ang Tai Chi moves at kalaunan ay inilunsad siya palabas ng ring. Sisimula ng referee ang 20-segundong countdown kung saan kailangang bumalik ni Mansok sa ring. Sa tulong ng ilang manunood na nagtulak sa kanya pabalik, muli siyang pumasok sa laban. Sinubukan ni Gamdo na sipain ang kanyang mukha ng 2 beses ngunit pareho nitong nakaligtaan ang kanilang target. Matapos mapagtanto na natanggal ni Mansok ang tuwid na jacket upang harangin ang kanyang pangalawang sipa, mabilis na umatras si Gamdo at naghanda ng defensive position. Kapag nakalaya na ang kanang kamay ni Mansok, agad na umikot ang sitwasyon, at nagagawa ni Mansok ang mga suntok na may kasamang mga maruruming pag-atake mula sa istilong hilagang taekwondo tulad ng pagtusok ng mata at katawan. Sa kalaunan, hindi gumagalaw si Gamdo sa lupa, ngunit kinuha siya ni Mansok at patuloy na pinapahirapan siya na parang basahang manika bilang kabayaran para sa kanyang mga naunang komento. Inilalaan ni Gamdo ang lahat ng kanyang lakas sa pagkontrol sa kanyang emosyon at pagbuo ng perpektong pag-atake ng Tai Chi, ngunit wala itong epekto kay Mansok, at sa halip ay itinulak siya pabalik sa kabilang panig ng ring. Patuloy siyang pinapahirapan ni Mansok habang sinabihan siyang humingi ng tawad, ngunit tinanggap ni Gamdo ang lahat at tumangging humingi ng tawad sa kanya. Ang lahat ay walang imak habang pinapanood nila si Mansok na ninanamnam ang pakiramdam ng pagkabali ng mga braso ni Gamdo, ngunit sa wakas ay pinigilan siya ni Jean Morant na nagsabi sa kanya na kinasusuklaman niya ang kanyang estilo ng taekwondo at sinisipa siya sa isang tabi. Sinubukan ni Mansok na lumaban, ngunit tinaboy siya ni Jean Morant na parang football. Ang laban ay pinutol ng mga komisyoner ng torneo, na nagpapaalala kay Jean Morant na ang pakikialam sa isa pang laban ay isang malubhang paglabag sa mga patakaran. Hindi ito pinansin ni Mansok at nanambalik sa panibagong galit kung saan ang mga komisyoner ay walang magawa. Gayunpaman, nagawa siyang patumbahin ni Jean Morant sa pamamagitan ng 3 hakbang na sipa, bago siya mismo ay itulak sa lupa ng ilang supernatural na puwersa. Nakahinga ng maluwag ang commissioner matapos mapagtanto na ang ibig sabihin nito ay dumating na ang kanilang senior manager na si Mojan. Mabilis na pumasok si Mojan sa ring at ibinalita sa madla na si Jean Morant ay parurusahan dahil sa paglabag sa mga patakaran, ngunit ang paligsahan ay magpapatuloy sa nararapat na naging dahilan upang magsaya ang lahat. Pagkatapos nito, inihatid si Jean Morant palabas ng entablado ng mga commissioner, habang pinapalakpakan siya ng kanyang mga bagong tagahanga. Siya ay dinala sa isang silid kung saan kailangan niyang maghintay hanggang ang mga organizer ay magpasya sa kanyang parusa, ngunit hindi niya ito hinahayaan na magpabalisa sa kanya at pinalipas lang niya ang oras sa panonood ng mga natitirang laban. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Mere at ng wrestler na si Ma, na nagmungkahi kay Mere na isuko ang kanyang kahoy na espada dahil hindi ito uubra sa kanya. Tumayo si Mere na may hawak na espada at sinubukang iwasan ang mga pag-atake ni Ma sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang espada, ngunit isang sipa ang nagtulak sa kanya sa gilid ng ring. Mabilis siyang bumangon at sinugod si Ma, ngunit mabilis siyang napaatras ng head slam, na sinundan ng body slam. Ibinunyag ni Ma na ang kanyang motibo sa pakikipaglaban sa torneong ito ay upang mapagbigyan ang kanyang hiling na magkaroon ng lalaking mapapangasawa. Naiinis si Mere sa kanyang kababawan na dahilan at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake gamit ang espada, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Ma, at pinaalalahanan siyang huwag umasa sa kanyang espada dahil ang katawan ng isang wrestler ay sinanay upang makayanan ang pinakamatinding suntok. Muling umindayog si Mere, ngunit tumalon si Ma at nagpas siyang tapusin ang laban sa isa pang takedown. Nagsisimula na siyang magdiwang sa kanyang tagumpay, ngunit bumangon si Mere at ipinahayag na hindi niya kailangan ang kanyang kahoy na espada upang maging isang swordsman. Iniindayog ni Mere ang kanyang mga kamay, na nakakagulat na naging sanhi ng pagkasugat sa katawan ni Maria. Sinundan niya ito ng dobleng slash na mas lalong nagpasugat kay Ma at nagpatumble sa kanya, na nagpapahintulot kay Mere na makakuha ng panalo. Pagkatapos ng laban, pumasok si Mojan sa silid ni Jean Morant kasama ang isang may berdeng buhok na komisyoner na nagngangalang Q, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang parusa ay papayagan lamang siyang bumalik sa paligsahan kung matalo niya si Q sa isang laban.
Nagtantrum si Jean Moran at hiniling na kalabanin niya ang blonde na komisyoner sa halip dahil ang blondie ay ang tumalo sa kanya noon nang siya ay nag-scout para sa tournament. Gayunpaman, ginulat siya ni Q ng isang malakas na suntok at sinabing mas malakas siya kaysa sa blondie, na naging dahilan upang tuluyang tanggapin ni Jean Moran ang laban. Ibinunyag ni Mojo na ang laban ay mangyayari sa harap ng lahat sa ring bukas. Bago umalis si Jean Moran sa arena, naabutan siya ni Mojan para bigyan siya ng isang bag ng prutas at pinayuhan siyang kainin ang mga ito dahil nakakatulong ang mga prutas na makarecover mula sa pagod. Hindi nagtagal ay naabutan niya sina Mary at Han habang naglalakad sila pauwi, at sinasabi sa kanila ang tungkol sa laban bukas. Sa kabila ng kanilang mga babala na magiging napakalakas ni Q, kumpiyansa siyang nagpahayag na siya ang mananalo. Sa sandaling bumalik siya sa bahay, kinain niya ang mga prutas at sinimulang ailatag ang kanyang higaan upang magpahinga, ngunit biglang sumuka ng dugo at nawalan ng malay. Kinabukasan, binisita ni Han ang kanyang kaibigan na nakikipaglaban sa sakit na nagngangalang San upang tingnan kung paano ang kanyang mga paggamot. Ipinaliwanag ni San na malapit na siyang sumubok ng bagong gamot, ngunit dahil malaki ang halaga nito, araw at gabi ay nagtatrabaho ang kanyang kapatid na babae para makakuha siya ng pera. Narinig din niya na nag-overtime si Han sa maraming lugar at hiniling sa kanya na ihinto ang paggawa nito para sa kanya. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Han na gagawin niya anuman ang dapat gawin para gumaling ang kanyang kaibigan. Kinalaunan sa araw na iyon, nilapitan si Han ng dalawang delinquent na kilala niya sa paaralan habang nagtatrabaho sa kanyang shift sa isang restaurant. Tinutuya nila siya tungkol sa kanyang kaibigan na nagkasakit na sinasabi na karapat-dapat siyang nagkasakit. Itinuro nila kung paanong walang kabuluhan si Han kung wala si San at sinipa siya ng lata, na naging sanhi ng mantsa ng inumin sa loob ng kanyang kamiseta. Sa kabila ng kanilang panliligalig, hindi siya pinapansin ni Han at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang waiter. Pagkatapos ng kanyang shift, pumunta si Han sa arena para sa susunod na round ng prelims kung saan makakalaban niya ang baseball bat swinging nerd na nagngangalang Bake. Habang magkaharap sila, nahulaan ni Bake na si Han ay isang karate practitioner dahil sa mga kalyo sa kanyang mga kamay. Nagsimula si Han sa opens iba, ngunit lahat ng kanyang mga welga ay naiwasan, pagkatapos nito ay naglunsad si Bake ng 6 na tuloy-tuloy na pag-indayog sa kanya ng may ganap na katumpakan. Nagulat si Han kung paano nahulaan ni Bake ang lahat ng kanyang mga galaw, kung saan ngumisi si Bake at ipinaliwanag na nabasa na niya ang lahat tungkol sa karate 3 taon na ang nakakaraan, at alam kung paano kontrahin ito nang walang kamali-mali. Ibinunyag ni Bake na siya ay pumasok sa paligsahan upang subukan ang kanyang teorya na ang isang taong may katalinuhan at karahasan ay hindi matatalo sa sinuman. Inamin ni Han na kawili-wili si Bake at ipinagpatuloy niya ang laban ng may bagong pokus. Si Bake ay naglulunsad ng maraming pag-atake kay Han, ngunit sa pagkakataong ito si Han ay umiiwas sa baseball bat sa bawat pagkakataon at sinusubukang suntukin ang kanyang mukha. Hindi siya makatama, ngunit sa halip ay sinundan ito ng isang pagtalon upang iwasan ang mababang pag-atake ni Bake at ginawa itong isang sipa sa kanyang mukha. Napaatras si Bake dahil sa impact ngunit agad na sinubukang ihagis ang dalawang indayog na hinarangganihan ng kanyang mga braso. Umatras ng isang hakbang si Bake at sinubukan siyang suntukin para tapusin ang laban, ngunit sa halip ay nadulas at nataman ang ulo ni Han, na naging sanhi ng pagdugo nito. Naghahanda siya para sa isang pag-atake, ngunit sa halip ay nakita niya na iniabot ni Han ang kanyang kamay upang tulungan siyang bumangon, kaya tinanong niya kung bakit hindi siya umatake. Sumagot si Han na hindi patas na manalo sa laban sa ganoong paraan. Hinawakan ni Bake ang kanyang kamay at nagpas siyang subukan kung gaano katagal makakatagal si Han sa ganoong uri ng ugali. Gumagamit siya ng isang espesyal na pag-atake na tinatawag na 12 spears, na dumapo ng 12 atake sa katawan ni Han bago pa niya napagtanto na siya ay inaatake. Ang mga atake ay naging dahilan upang mabaluktot ang mga tuhod ni Han, at ipinaliwanag ni Bake na napakalalim ng mga pag-atake na naapektuhan nito maging ang kanyang mga panloob na organo, na nangangahulugan na si Bake ay tiyak na mananalo ngayon. Gayunpaman, naalala ni Han si San na nagpupumilit na mabuhay ngunit nagkakaroon pa rin ng pag-asa na mapagtagumpayan ang kanyang laban, na dahilan upang tumayo siya at handang lumaban. Naglunsad si Bake ng 72 magkakasunod na pag-atake, ngunit itinulak ito pabalik ni Han gamit ang isang air shield at sinundan ito ng isang slash ng braso na lumilikha ng napakalakas na hangin na bumubuo ng buhawi sa paligid ni Bake.
Bago makarecover si Bake, nasa harapan na niya si Han at nagagawang maghagis ng sunod-sunod na suntok at jab na sa kalaunan ay nanag sa mga depensa ni Bake na nagpapahintulot sa kanya na mapunta ang lahat ng kanyang kasunod na suntok. Naghahanda si Han na ilunsad ang kanyang huling suntok, ngunit inamin ni Bake na ang kanyang teorya ay napatunayang mali at na-knockout bago iyon, na naging panalo para kay Han. Nagmarka iyon ng pagtatapos ng lahat ng nakatakdang laban at ang simula ng laban nina Jean Morin at Q, na siyang magpapasya sa kapalaran ni Jean Morin sa paligsahan. Gayunpaman, wala siya saan man, at nang malapit na siyang madiskwalipika, tumakbo siya sa ring at ipinahayag na handa na siya. Inilatag ng referee ang kondisyon ng laban, na kung magawang pabagsakin ni Jean Morin si Q kahit isang beses, ito ay maituturing na kanyang panalo. Sa loob ng unang segundo ng laban, casual na tinanggal ni Jean Morin ang salamin ni Q at itinulak siya, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa kanyang sarili. Idineklara ng host na tapos na ang laban sa isang ganap na naguguluhan na tono, gayunpaman, naasar ang audience, at agad na bumangon si Q at sinubukan siyang suntukin. Iniiwasan ito ni Jean Mori at sinundan ito ng sipa na muling nagtulak sa kanya. Pakiramdam ni Jean Mori ay may kakaibang init ang pakiramdam sa kanyang katawan, ngunit wala siyang oras na mag-alala dahil bumangon muli si Q, at inilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan sa anyo ng isang higanteng Joker na may side. Inihahampas ng Joker ang side nito kay Jean Mori, pinilit itong tumakbo para sa kanyang buhay. Ang isa sa mga indayog ay naging sanhi ng pagpasok ng side sa lupa, na nagpapahintulot kay Jean Morin na tumalon at tumakbo patungo sa Joker, ngunit hinawakan lamang siya nito gamit ang kabilang braso nito at nagsimulang atakihin siya gamit ang side. Walang magawa, iniisip ni Jean Morin na malapit na siyang masawi, ngunit ang Joker ay nawala sa manipis na hangin sa huling sandali. Napigilan pala ng Commissioner si Q sa tamang panahon, na nagligtas sa buhay ni Jean Mori. Mabilis na pumasok si Mojon sa ring, at lantarang ipinaalam kay Q na mababawasan ang kanyang sweldo sa susunod na 3 buwan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Jean Morin at sinabi sa kanya na siya ang panalo habang pinagmamasdan siyang mabuti, na parang may napagtanto siya. Pagkatapos, opisyal na inihayag ang huling 4 na manlalaban, na sina Jean Mori, Han, Mera, at isang Jiu-Jitsu practitioner, Beyon. Ang unang laban ay nakatakdang maging sa pagitan ni Han at Merit na naging sanhi ng pagkadismaya ni Jean Mori na hindi niya magagawang labanan ang dalawa sa kanila. Habang naglalakad ang tatlo pauwi, biglang may hamarang na magarang sasakyan sa kanilang daraanan. Mula dito, lumabas ang isang random na lalaki na may suit at lumuhad sa harap ni Merit, at ipinahayag na ang layunin ng kanyang pag-iral ay upang makilala siya at humiling sa kanyang kamay sa kasal. Wala sa kanila ang nakakaalam kung paano tumugon. Lumalabas na ang lalaking ito na nagngangalang Sung Jin ay isang mayaman, multi-talented na negosyante na kilala sa pagiging pinakamahusay na icon ng martial artist sa bansa. Kahit na noong una ay tinanggihan siya ni Mary, muli siyang nag-propose sa kanya sa kanyang dojo at nililigawan siya sa pagsasabing isa siyang magandang hiyas na may walang limitasyong potensyal, at magiging misyon niya na gawing malaki ang kamanghamanghang estilo ng Moonlight Sword ng kanyang pamilya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang tanging pangarap ni Mary ay matupad ang hiling ng kanyang ama na muling buhayin ang estilo ng pamilya, tinanggap niya ang kanyang proposal. Kinalauna ng araw na iyon, ang tiyuhin ni Mary, na siyang nag-alaga sa kanya mula nang masawi ang kanyang ama, ay kinumpronte si Sung Jin tungkol sa kung ano ang kanyang tunay na motibo sa pag-propose sa kanya dahil siya ay isang dalaga pa lamang, at sila ay mga estranghero hanggang sa ilang sandali noon. Nananatili si Sung Jin sa kanyang punto na nakikita niya ang potensyal sa estilo ng Moonlight Sword, at ay lalaan niya ang kanyang sarili na gawin itong napakasikat na ito ay itatampok sa Olympics sa loob ng 5 taon. Iginiit ni Sung Jin na siya ang susi sa pagsasakatuparan ng pangarap na pareho silang nabigong gawin ng ama ni Mera. Samantala, narinig ni Jean Morin ang isang grupo ng mga nagchichismis na babae sa paaralan na nagbubulungan tungkol sa rumored engagement ni Merit, na nag-udyok sa kanya na pumunta kaagad sa kanyang lugar at tumutol sa kasal. Galit niyang itinuro na kung magpapatuloy ito, wala siyang oras para sa paligsahan at kakailang ganing umatras. Sinubukan ni Mary na isara ang pinto sa kanya, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang paa at tinanong kung ang random na lalaki na ito ay mas mahalaga kaysa sa estilo ng Moonlight Sword, kung saan sinabi ni Mary na papakasalan niya ito dahil dito. Sapat na itong nakalilito kaya itinulak siya nito palayo at isinara ang pinto.
Hindi alam ni Jean Mori kung kailan dapat huminto, gayunpaman, dahil tinawagan niya si Han at humingi ng tulong sa kanya, iginiit na mauunawaan nila ito dahil mukhang malungkot si Mera at hindi katulad ng kanyang sarili noong nakilala niya ito. Pinayuhan siya ni Han na huwag ipasok ang kanyang sarili sa negosyo ng ibang tao at ibinaba ang tawag. Sa seremonya, ang tiyuhin ni Mary ay nanunood habang siya ay naghahanda sa kanyang puting damit pangkasal, at nakakakuha ng mga flashback ng kanyang isinakripisyo ang kanyang pagkababae noong kanyang pagkabata para sa pagiging perpektong kahalili. Muli niyang nilapitan si Sang Jin, at hiniling na ipagpaliban ang kasal pagkatapos ng lahat dahil kahit na iniisip ni Mary na siya ay gumagawa ng isang pang-adultong desisyon, siya ay napakabata pa rin. Gayunpaman, pumasok si Mary sa sandaling iyon at mahinahong tiniyak sa kanya na alam niya ang kanyang ginagawa at gagamitin niya ang impluwensya ni Sang Jin sa kanyang buong kalamangan pagkatapos ng kasal na ito. Ngumiti si Sang Jin at sumang-ayon sa kaayusan na ito. Napagtanto ng nakababatang kapatid na babae ni Mary na sa ngayon ay masigasig na nagplano ng kasal, na hindi talaga gusto ni Mary ang lalaking papakasalan niya, na naging dahilan upang siya ay lumabas sa kalungkutan. Natagpuan siya ni Jean Morin na nakaupo sa labas ng bulwagan na umiiyak at tinanong siya kung ano ang nangyari, kung saan sinabi niya sa kanya ang lahat. Ipinagmamalaki ni Jean Morin na tama siya sa lahat ng panahon at nagpa siya na oras na para makialam siya, ngunit pinigilan sila ng security na nagsabi sa kanila na ang mga bisitang walang imbitasyon ay hindi pinapayagan sa loob. Pilit na pinapasok ni Jean Morin ang sarili, ngunit sinunggaban siya ng mga ito at pinagbantaan na gagamit ng puwersa kung magpapatuloy siya. Malinaw, patuloy na sumusubok si Jean Morin, kaya sinimulan nila siyang atakihin ng baton kung saan hindi niya magagamit ang kanyang mga galaw sa taekwondo. Hinihintay niya ang susunod na atake, ngunit hindi ito dumating dahil pinigilan ni Han ang bantay. Sinubukan din siyang hampasin ng mga gwardya, ngunit umiwas siya at itinulak ang mga ito gamit ang kanyang balikat na naging dahilan upang mahulog sila na parang mga domino. Sa wakas, pumasok sila sa bulwagan ng seremonya at sumigaw kay Mary na itigil ang kasal. Nanghihimasok si Sang Jin kung saan sinabihan siya ng mga ito na tumahimik dahil malinaw na sinusubukan niyang lokohin siya para sa ilang kadahilanan. Matapos makitang natamba ang mga gwardya, napagtanto ni Sang Jin na kailangan niyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sumugod siya gamit ang kanyang espada, ngunit hinawakan ito ni Han sa kalagitnaan at sinabihan si Jean Mori na pumunta kay Mera. Nilapitan siya ni Jean Mori, ngunit ayaw niyang tingnan ito sa mata. Direktang sinabi sa kanya ni Jean Mori na alam niyang hindi niya talaga gustong magpakasal, at itinuro na walang kabuluhan ang pangarap maliban kung ikaw mismo ang gagawa nito. Iniisip ni Mary ang lahat ng oras na isinakripisyo niya sa pagiging isang babae para sa layunin ng kanyang pangarap, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan pagkatapos ng lahat dahil ang kanyang dojo kamakailan ay nakakuha ng abiso ng pagpapaalis. Sinisigawan niya ito dahil sa pag-aakalang ito ay isang simpleng bagay, itinulak ang kanyang bouquet sa kanyang mukha, at ibinato ang isang suntok na hinerangga ni Jean Mori ngunit nararamdaman ang lakas sa likod nito. Patuloy siyang sinusuntok ni Mary hanggang sa tuluyang makatama ang isa, ngunit sa halip ay tinamaan nito ang kanyang tiyuhin dahil pumagitna ito sa kanila. Tinitigan siya nito sa mata, at tinitiyak sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito dahil kahit ang kanyang ama ay hindi ito gusto para sa kanya. Nakikiusap din ang kapatid niya na pakasalan ang tunay niyang mahal at kayang maging masaya dito. Naalala ni Mary ang panahong itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang esensya ng kanilang estilo ng espada ay ang paggamit ng mga diskarte sa sariling paraan, na humantong sa kanyang pagbabago sa isip at ipinaalam kay Sang Jin na ayaw niyang magpakasal. Nagsimulang tumawa si Sang Jin at sa wakas ay isiniwalat ang kanyang tunay na intensyon na gusto lang makuha ang kahalili ng Moonlight Sword. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan sa anyo ng isang nakakatakot na samurai na katulad ng Joker sa laban ni Jean Mori. Bahagya niyang sinugatan ang kanyang katawan, ngunit pinanatili niya ang kanyang kamay sa kanyang espada at ginamit ang paggalaw ng Moonlight Sword style para hampasin ng husto ang kanyang mukha na siya ay natamba. Lahat ng tao ay lumikas sa gusali pagkatapos ng insidente, pagkatapos nito ang tatlo ay nagdesisyon ang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Biglang bumusina ang isang sasakyan sa kanila, at nagpaalam ang isang nakabenda na Sang Jin habang winuwagayway ang kanyang espada sa kanila. Nagpa siya si Mary na palayain siya dahil hindi niya ito kailangan para mapanatili ang pangarap ng kanyang ama. Magkahawak kamay silang tatlo na naglalakad papunta sa sunset at nagtatawanan.
Kinalaunan sa araw na iyon, ipinatawag si Han sa ospital dahil ang kanyang kaibigan ay nasa kritikal na kondisyon at nangangailangan ng agarang operasyon. Pinapanood niya ang mga doktor na tumatakbo sa paligid ni San habang sinusubukang gawin ang lahat para iligtas siya. Kinabukasan, nagising ng late si Jean Morin at kailangang tumakbo sa arena para makita ang laban ni Han at Mera. Ngunit sa sandaling pumasok siya, laking gulat niya nang makitang malupit na inaatake ni Han si Mera ng malagim na suntok, hanggang sa kailangan na siyang pigilan ng referee, na nagsabi sa kanya na nanalo na siya sa laban. Nakahiga lang si Mera sa lupa habang dumudugo. Pagkatapos ng laban, nananatiling tahimik si Jean Mori habang dinadaanan siya ni Han, habang malamig na sinasabi sa kanya na makikita niya siya sa finals. Kinabukasan, si Jean Mori ay lalaban sa jiu-jitsu fighter na si Bae Oni sa semifinals na nagtitiwala na matatalo niya si Jean Mori pagkatapos panoorin ang laban nila ni Mansok, ngunit mabilis na tinalo ng hindi inaasahang roundhouse na sipa na nagpatalsik sa kanya. Sa laban na iyon, kumpirmadong finalist sina Jean Mori at Han sa regional prelims. Pagkatapos ng laban, binisita ni Jean Mori si Mera sa clinic ward, kung saan nagpapagaling pa rin siya sa kanyang mga sugat sa tulong ng mga nanobot na na-inject mula sa bracelet. Umupo siya sa tabi niya, nakaramdam ng panlulumo at pagtataksil dahil akala niya ay kaibigan nila si Han. Pero sinabi lang ni Mera na natalo siya ng ganoon dahil mas mahina siya sa kanya at dapat mag-ingat si Jean Mori na huwag siyang maliitin kapag nakaharap siya sa finals. Kinabukasan, magkaharap sina Jean Mori at Han sa finals, ngunit sa pinakamatagal na panahon, wala sa kanila ang nakakalamang. Sa bawat sipa ni Jean Mori, ibinabato ni Han ang parehong malakas na suntok. Matapos mapa-atras sa ika-100 beses, nag-flashback si Jean Mori nang makita niya ang dumudugong katawan ni Mera mula sa laban noong nakaraang araw, na ikinagalit niya para makaiwas sa susunod na pag-atake ni Han, at sundan ito ng 3 hakbang na sipa na nagpataboy kay Han sa buong ring. Inabot ni Jean Mori ang kanyang kamay at sinabihan si Han na bumangon, na hinawakan niya, ngunit sa isang nakakagulat na twist, humingi si Han ng tawad dahil hindi niya kailanman inisip ang mga ito bilang isang kaibigan. Pagkatapos ay ibinato niya si Jean Morin sa hangin, at naghahanda na atakihin siya sa sunod-sunod na pinakamalakas niyang galaw. Habang inaatake niya si Jean Mori, naalala niya ang pag-uusap nila ni Mojon ilang araw bago ang kontrata, kung saan nakipagkasundo si Mojon kay Han na kung makamit niya ang panalo sa semifinal at final na mga laban ng prelims, gagamitin ng mga organizer ang kanilang mga nanobot upang ganap na gamutin si San. Naghahanda na si Han para isagawa ang kanyang panghuling suntok, ngunit si Jean Mori sa paanuman ay nakahanap ng lakas upang makatayo at sumugod patungo kay Han gamit ang sarili niyang malakas na sipa. Pareho silang umatake ng sabay, ngunit sa huli, ang pag-atake ni Han ay nakakatugon sa marka nito, at si Jean Mori ay bumagsak sa lupa habang dumudugo. Sinimula ng referee ang 10-segundong countdown para makabangon si Jean Mori, ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Mojon kay Han at ipinaalam sa kanya na nasawi na si San. Kahit papaano ay bumangon si Jean Mori sa huling segundo, ngunit ang balita ay dumurog sa diwa ni Han sa napakahalagang sandali, at siya ay nahulog sa kanyang sarili. Tumayo siya pabalik, ngunit sa buong laban, ang tanging magagawa niya ay subukang hadlangan ang walang humpay na sipa ni Jean Mori, habang iniisip ang mga alaala nila ni San. Biglang, isang boses ang narinig sa pamamagitan ng isang megaphone na sumisigaw kay Han upang bumalik sa kanyang sarili, at lumaban gamit ang lakas na ginamit nito laban sa kanya. Lumingon siya upang makita si Mera, na lumapit sa ring at iniabot sa kanya ang isang liham mula kay San, na nakilala niya sa ospital sa kanyang mga huling sandali at hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanya. Binuhay ng sulat ang kanyang motibasyon, at lumingon siya kay Jean Mori para ipagpatuloy ang laban na may ngiti. Nasasabik si Jean Mori na sa wakas ay makaharap ang kanyang kaibigan sa laban na ito, at tumakbo sila patungo sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang laban, umaalingaw-ngaw sa isipan ni Han ang mga salita ni San, na nagsasabi sa kanya na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay, kaya dapat tumigil si Han sa pakikipaglaban para sa kanyang kapakanan at simulan ang pakikipaglaban para sa kanyang sarili. Ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki ay nagiging isang perpektong bagyo habang pinupuri nila ang mga galaw ng isa't isa. Inilunsad ni Han si Jean Mori sa ere gamit ang kanyang espesyal na Asher Dragon na galaw, na naging dahilan upang makilala ni Jean Mori na ang kanyang kalaban ay ang pinakamagaling, at gamitin ang Asher Dragon na galaw sa kanyang sariling sipa, na sa wakas ay nagpatamba kay Han ng tuluyan.
Nang ideklarang panalo si Jean Mori, inabot niya muli ang kanyang kamay kay Han at iginiit na magkaibigan sila. Tumawa si Han at bumangon sa tulong ng kanyang kaibigan. Habang nagsisigawan ang mga tao, tinulungan nina Jean Mori at Mere si Han na makalabas ng ring habang nagpapatuloy sa kanilang karaniwang pagtatalo. Pagkatapos ng finals, ang una at pangalawang posisyon sa prelims ng kanilang distrito ay idineklara bilang sina Jean Mori at Han, ayon sa pagkakabanggit, ngunit ang pangatlong pwesto ay nakahanda pa rin at pagpapasyahan sa pamamagitan ng laban nina Mere at Beyon. Mabait si Beyon para sabihing hindi siya magpipigil kahit na babae si Mere pero pinutol niya ito sa kalagitnaan ng pangungusap gamit ang isang indayog na nagpatumbo sa kanya sa pinaka-nakakahiya na paraan. Pagkatapos ng laban, inihayag na ang nangungunang tatlo sa bawat distrito ay uusad sa pangunahing paligsahan ng God of High School bilang isang koponan na magtutulungan laban sa iba pang mga koponan upang umunlad. Nagagalak si Jean Mori sa excitement na makipaglaban kasama ang kanyang mga kaibigan, at ang pagkadismaya din na hindi niya magagawang labanan ang mga ito dahil iisang team sila kung saan sinisigawan siya ni Mere dahil sa pagiging isang walang isip. Tinanong siya ni Mere kung bakit gustong-gusto nitong makipag-away, kung saan ipinaalala ni Jean Mori sa kanya na gusto lang niyang lumakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa malalakas na tao, na isang simpleng pag-iisip at nakakahiyang sagot na parehong binilisan ang hakbang ni Han at Mere upang makalayo sa kanya. Habang tumatakbo siya para maabyutan sila, dumaan siya sa isang matandang lalaki na naglalabas ng kakaibang aura, ngunit nang lumingon siya pabalik para tingnan ito, walang makitang tao. 2 linggo na lang ang natitira bago ang pangunahing paligsahan, nagpa siya si Jean Mori na mag-training mag-isa sa isang parke ngunit sa halip ay nagpaliban sa pamamagitan ng paghabol sa mga cute na pusa, pag-yoga kasama ang mga matatanda, at paggawa ng voluntaryong trabaho habang sinusubukang ibalik sa isang bata ang kanyang lobo na nakaipit sa puno. Naputol ang sanga, dahilan para matambo siya at ma-sprain ang kanyang ankle. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit doon at nakita niya ang isang matandang lalaki na tumutusok ng acupuncture needle sa kanyang ankle, pagkatapos nito ay nawala ang sakit. Ibinunyag ng matanda na siya ay si Bang Chim, isang martial arts instructor, at napagpasyahan niyang gawin si Jean Morin bilang kanyang mag-aaral, upang magkaroon siya ng mga kasanayan upang harapin ang mahihirap na kalaban sa tournament. Samantala, nakipagpulong si Han kay Mojan kung saan tinanong siya ni Mojan kung mayroon pa rin siyang motibasyon na lumaban, na sinabi ni Han na meron pa. Ngumiti si Mojan at sinabi sa kanya na kahit pumangalawa siya sa prelims, kailangan niyang maabot ang tuktok ng paligsahan, kung saan sumagot si Han na gagawin niya ang kanyang makakaya kung sasabihin sa kanya ni Mojan ang tungkol sa kakaibang kapangyarihan sa likod ng tournament na ito. Saglit itong pinag-isipan ni Mojan at ibinunyag na ang tunay na layunin ng torneo ay pagsamasamahin ang mga manlalaban na mayroon na, or may potensyal na humiram ng kapangyarihan ng mga halimaw, hayop, mahiwagang nilalang, at mga Diyos upang mahanap nila ang pinakamakapangyarihan na isang tinatawag na God of High School. Kasabay nito, lumabas si Mere sa pamimili at nakasalubong ang host ng tournament na nagngangalang Sem. Napansin niya ang tungkod sa kanyang kamay at napagtanto niya na siya ay talagang bulag. Sa sandaling nakaupo sila sa isang bangko ng magkasama, sinabi niya sa kanya na hindi niya ginagamit ang buong kapangyarihan ng Moonlight Sword Style, at pinayuhan siya na ipasok ang kanyang damdamin sa kanyang espada upang mabuksan ang kanyang tunay na potensyal. Nang tanungin ni Mere kung bakit niya ito tinutulungan, ibinunyag ni Sem na mataas ang tingin niya sa Moonlight Sword Style dahil ito ang dahilan kung bakit siya naging bulag. Sa wakas, dumating ang unang araw ng paligsahan, at ginaisang si Jean Mori ni Han at Mere, na dumating sa kanyang pintuan upang matiyak na hindi siya mag-oversleep. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Han ang lahat ng sinabi sa kanya ni Mojan sa panahon ng pulong, na nagbabala sa dalawa pa na karamihan sa iba pang kalahok ay maaaring may mga espesyal na kapangyarihan tulad ng Joker ni Q at Samurai ni Sang Jin. Ito ay malinaw na hindi nakakatakot kay Jean Mori, ngunit higit na nagpapasigla sa kanya upang sipin ng ilang mga kalaban. Sa arena, pinasisigla ng komentarista ang madla sa pamamagitan ng paglalahad ng 9 na koponan na makikipagkompetensya sa paligsahan. Gayunpaman, napansin ni Mere na ang komentarista sa pagkakataong ito ay hindi si Sem at nagsimulang mag-alala. Lumalabas na siya at ang kanyang pamilya ay talagang pinaslang ng isang taong nakasuot ng kuneho na costume sa parke pagkatapos nilang mag-usap. Dapat pa ring magpatuloy ang palabas, at ang unang laban ay sa pagitan ng hometown ng ating mga bida, ang Seoul laban sa Changgo.
Ang mga patakaran ay simple, ang koponan na makakakuha ng dalawang panalo sa one-on-one pairings ang mananalo. Ang unang tunggalian ay sa pagitan ni Jean Mori at isang may hugis bar aisles na haircut na si Gidong. Inihahanda ni Jean Mori ang kanyang sarili para sa laban sa pamamagitan ng pagpindot sa mga acupuncture point na makakatulong sa pag-activate ng kanyang nakatagong lakas, salamat sa mga turo ng misteryosong matandang lalaki. Siya ay malapit ng sumugod ngunit napagtanto na ang kanyang mga binti ay ganap na makagalaw, ibig sabihin ay mali ang mga napandat niya. Inatake siya ni Gidong na parang laruan, dahilan para matalo si Jean Mori sa laban sa pinaka-nakakahiya na paraan. Ang ikalawang labanan ay sa pagitan ni Han at ng isang 38 taong gulang na blondie na nagngangalang Pang. Umatake si Han at tinamaan ng double combo kick ang leeg ng kanyang kalaban. Hinawakan siya ni Pang sa kanyang sinturon, at pinaikot-ikot siya upang gamitin ang momentum at itapon siya sa hangin. Nang bumagsak si Han pabalik, sinaktan siya ni Pang ng suntok na naglulunsad sa kanya sa kabilang bahagi ng ring. Iniisip ni Pang na tapos na ang laban, ngunit nakatayo na si Han at inihatid ang kanyang iconic na serye ng mga galaw. Kapag bumagsak na ang mga depensa ni Pang, sinimulan siya ni Han ng walang tigil na mga suntok na pumipilit sa kanya na bumalik sa isang sulok. Gayunpaman, naaalala niya ang mga taon ng kanyang pakikibaka upang makapasok sa high school. Matapos mabaygo ng maraming beses, sa kabila ng lahat ng nakakahiyang alingawngaw, humakbang si Pang sa kanyang layunin at sa huli ay pumasasalamat sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Naalala niya ang kanyang pangarap na gamitin ang kanyang kagustuhan para makatulong sa mga hindi mahusay sa high school. Habang tumatakbo si Han papunta sa kanya, pinatumba siya ni Pang gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan na tinatawag na Thor Hammer. Mabilis na bumangon si Han at tumakbo papunta sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hineranggan niya ang indayog ni Pang. Pagkatapos nito, sinisira niya ang martilyo ni Pang gamit ang kanyang Asher Dragon na galaw, na sumisipsip ng lahat ng kapangyarihan mula kay Pang at nagpatumba sa kanya. Sa laban na iyon, tabla na ang dalawang koponan, at ang kanilang kapalaran ay matutukoy sa susunod na labanan. Samantala, ang mga organizer ay nag-aalala dahil sa kamakailang balita ng pagkasawi ni Sem at ang misteryosong pagkawala ni Q. Lumalabas na ang susunod na target ng assassin ay si Q, na nauwi sa kanyang pagkasugat matapos pasukin ang kanyang bahay. Tumatawa ang assassin, sa pag-aakalang si Q, na pinakamakapangyarihang komisyoner ay pinaslang niya. Pero biglang naputol ang braso niya. Tumayo si Q sa tabi ng kanyang Joker na may side wielding, at sinubukan ng assassin na tumakbo para dito. Kinorner siya ni Q at pinutol ang kanyang kabilang braso, pagkatapos ay sinira niya ang pader sa likod ng assassin bilang isang paggalaw ng kapangyarihan. Ang assassin ay tumatawa habang ang kanyang mga bisig ay muling nagsaanib na nagpapakita na siya ay may hiniram na kapangyarihan upang muling buuin ito. Walang pakialam si Q at akmang aatakehin siyang muli, ngunit pinigilan siya ng dalawa pang estranghero na nagpakilalang mga miyembro ng isang organisasyon na tinatawag na Nox. Sinisigawan nila ang assassin, na tinatawag nilang Drake, dahil sa pakikialam sa kanilang mga trabaho sa pagpaslang sa mga komisyoner. Kinakabahang sinubukan ni Drake na makipagtalo na isa rin siyang miyembro na dapat bigyan ng mga misyon. Napapagod si Q sa pagtatalo ng mga estranghero na ito sa kanyang bahay, at ibinato ang isang bungkus ng Joker card sa dalawang bagong dating, na huminto sa himpapawid at naglalabas ng matatalas na sibat. Binuhat ng lalaking may asul na buhok ang kasamang babae at lumipad na may itim na pakpak. Ang tahimik na babae ay nagpakawalan ng 100 braso mula sa lupa upang salakayin si Q, na isa-isa niyang hinihiwa, ngunit nahuli ng dalawa ang kanyang mga binti at natisod siya. Ang mga braso ay agad na pumulupot sa kanya na parang mga sawa at sinimulang higpitan siya. Pareho silang nagdo-double team sa kanya, ngunit ang isa sa iba pang komisyoner na nagngangalang O ay dumating sa tamang sandali upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Ipinaliwanag ni O na napansin nilang nakalabas na ang kanyang power limiter, na nag-udyok sa kanila na suriin siya. Kasunod nito ang malungkot na balita na magkakaroon siya ng karagdagang 3 buwang pagbabawas ng sweldo bilang parusa sa pagpapakawalan ng kanyang limiter nang walang pahintulot. Walang oras si Q para maawa sa kanyang sarili dahil ipinagpatuloy ng Nox Duo ang laban, ngunit kalaunan, nadaig sila ni Q at O, na pinipilit silang makatakas. Gumapang si Drake sa kanyang butas, at sinabihan silang pansinin siya dahil siya ang papaslang sa kanila. Habang siya ay balisa na tumatawa, lumaki at sumasabog ang kanyang ulo, dahilan para sumabog ang buong palapag.
Sa arena, ang huling labanan ay sa pagitan ni Mary at Jiang, na parehong mga swordsman. Ang kanilang mga espada ay nagsasalpukan ng maraming beses, ngunit si Mera ay malinaw na mas makapangyarihan at nauwi sa pagtulak kay Jiang palayo at pinutol ang kanyang espada. Napilitan si Jiang na gamitin ang kanyang hiniram na kapangyarihan na tinatawag na Basard, ngunit ganap itong iniiwasan ni Mera at nagpas siyang sundin ang payo ni Sem. Ikinabot niya ang kanyang mga iniisip sa kanyang sandata, na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo hanggang kay Jiang at sipain ang mga liwanag mula sa kanya. Pinatumba nito si Jiang, na ginawang si Mary ang mapagpasyang panalo at ang koponan ng Seoul ang nanalo sa unang laban. Ang susunod na laban ay sa pagitan ng mga koponan ng Gyeong Sangnam at Jeolbak-do, na ang unang labanan ay sa pagitan ni Jin, ang tagapagmana ng isang multimillion na korporasyon, at kay Taeyak. Isa itong one-sided fight kung saan ginagamit ni Taeyak ang kanyang hiniram na kapangyarihan na tinatawag na Megalodon para tapusin ang kanyang kalaban. Sinubukan ng isa sa mga kasamahan ni Jin na makialam, ngunit natamba rin siya, pagkatapos nito ay paulit-ulit niyang sinipa ang mukha nito. Hinarang ni Mary si Jin Mori sa pakikialam, binalaan siya na tiyak na madidisqualify siya. Gayunpaman, hindi si Jin Mori ang dapat niyang pigilan dahil nakaharang si Han sa pagkakataong ito at sinabihan si Taeyak na huminto. Aatake na sana si Taeyak pero nakikialam ang komentarista. Sa panahon ng pagkapatas, lihim na pinaandar ni Jin ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na lightning bolt para makuryent si Taeyak. Gayunpaman, mabilis na nakaalis si Taeyak sa bilog ng kidlat at tinapos ang laban. Pagkatapos ng araw ng mga laban, ang mga organizers ay puno ng mga kamay sa iba pang mga bagay. Ipinaalam ng isa sa mga komisyoner kay Mojan ang lahat ng mga pag-unlad na kinasasangkutan ng NOX, pagkatapos ay nahulaan ni Mojan na mayroong isang especially iya sa kanilang organisasyon na nagpaalam sa NOX ng confidential na address ng tahanan ni Q. Kinabukasan, pinanood ni Jin Mori, Mary, at Han ang iba pang mga laban ng koponan upang i-scout kung sino ang kanilang mga kalaban sa quarterfinals. Ang isang kagiliw-giliw na laban ay nagsasangkot ng isang koponan na tinatawag na Changchien, na ipinarace laban sa isang koponan na malinaw na mas mataas sa mga tuntunin ng lakas. Ang unang laban ay napupunta gaya ng inaasahan, na may pagkatalo sa Jeoldo. Gayunpaman, bago magsimula ang susunod na labanan, ang manlalaban ng Jeoldo na si Sunny ay may diskarte sa pakikipagpulong sa kanyang teammate at pinsan, si Ilpyo. Sa sandaling magkaharap ang dalawang kalaban sa ring, ang kalaban ni Sunny ay tumitingin sa kanyang koponan dahil sa pag-asa sa teorya, at mga plano sa isang pisikal na laban na nakasalalay sa lakas. Agad siyang nagsimulang maghagis ng mga suntok, ngunit nakaiwas siya sa lahat ng pag-atake. Bigla siyang gumawa ng high kick na tumama sa baba niya at agad siyang napatumba. Nang makita ito, napagtanto ni Mera at Han na malamang na sinabi ni Ilpyo kay Sunny na huwag makisali sa kanyang mga pag-atake, dahil gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para supilan siya at sa halip ay mag-ante sa isang counter-attack para matamaan siya sa isang lugar na magiging mahinang lugar. Nagpasya sila na dapat silang maging maingat kay Ilpyo at sa kanyang koponan mula ngayon. Sa sandaling iyon, pinagalitan ni Mary si Han dahil sa panghihimasok niya kanina dahil nasuspend siya sa paglahok, na naiwan lamang siya at si Jin Mori upang makalusot sa mga natitirang round. Pagkatapos ay tumalikod siya upang sigawan si Jin Mori, dahil din sa kaya niya, ngunit napansin niya itong nakatitig sa entablado ng buong pokus. Ang huling tie-breakang na labanan ay sa pagitan mismo ni Ilpyo, at ng lalaki na nakasuot ng fur coat na nagngangalang Gwem. Nakipag-eye contact si Ilpyo kay Gwem at mahigpit na sinabi sa kanya na hindi niya ito matatalo, kaya dapat na lang siyang sumuko, pagkatapos ay isang malakas at nakakatakot na aura ang kumalat sa buong arena. Gayunpaman, hindi umaatras si Gwem, na ikinagulat ng mga kasamahan ni Ilpyo dahil sumuko na ang lahat ng dati niyang kalaban matapos ang paggalaw na iyon. Sa halip, sinimulan ni Gwem ang isang pag-atake, ngunit hinaranggan ito ni Ilpyo at pinatid ang kanyang paa sa lupa. Halos hindi makatayo si Gwem, ngunit bago siya makarecover, nagsimula si Ilpyo ng sunod-sunod na pag-atake batay sa isang primitive martial art na tinatawag na tikon, na itinapon si Gwem sa isang sulok. Mabilis na bumangon si Gwem at sumugod, ngunit umatake si Ilpyo ng isang suntok sa atay na nagpapigil saglit sa hininga ni Gwem. Nang walang natitira sa mga pagpipilian, pinakawalan ni Gwem ang kanyang espesyal na kapangyarihan, na isang grupo ng mga masasamang itim na patak na umuulan kay Ilpyo habang sinusubukan niyang tumakbo patungo kay Gwem.
Sa wakas, sinunggaban niya si Gwen na may balak na umatake, ngunit nakulong siya ni Gwen sa isang hole or kaya naisip lang niya dahil tumalon talaga si Ilpio sa likod niya para masipa niya si Gwen sa baba at matamber siya. Sa pamamagitan nito, nanalo ang Galdo sa laban at nagpapatuloy sa quarterfinals. Sa kabila ng kawili-wiling aksyon, ang mga mata lamang ni Jean Mori ay nasa puting tigre sa likod ng hoodie ni Ilpio, na kinikilala niyang kapareho ng marka ng nasa uniforme ng militar ng kanyang lolo. Nang maglaon sa araw na iyon, habang ang pangunahing tatlo ay naglalakad pauwi gaya ng dati, kinakabahan sina Han at Mera kung paano sila malinaw na malalampasan sa semifinals dahil ang lahat ng iba pang mga kalaban ay may espesyal na kapangyarihan. Itinuro ni Han na sinabi sa kanya ni Muja na ang mga numero sa kanilang mga wristband, ay nagpapahiwatig ng potensyal na mayroon sila para sa pag-unlock sa mga espesyal na kapangyarihan na tinatawag na God Powers, at kaya kahit na sila ay maaaring magkaroon ng kanilang sarili kung ang mga tamang kondisyon ay matutugunan. Sa sandaling iyon, si Jean Mori, na tahimik hanggang ngayon, ay nagpahayag na hindi niya gagamitin ang gayong mga kapangyarihan dahil gusto niyang lumakas ng mag-isa, at hindi sa pamamagitan ng paghiram ng iba pang kapangyarihan ng mahiwagang nilalang. Sinubukan ni Meren na mga tuwiran sa kanya, ngunit biglang sinabi ni Jean Mori na kailangan niyang pumunta sa ibang lugar at umalis. Naglakad siya ng medyo malayo, at sa wakas ay humiga sa isang park bench para isipin ang pagkikita nila ni Mojan noong araw na iyon, kung saan tinanong siya kung nakipag-ugnayan siya sa kanyang lolo or sino mang may kaugnayan sa kanya kamakailan. Matapos niyang tanggihan ito, ipinakita nila sa kanya ang mga larawan ng isang nasirang lugar na sinasabing ang mga higanteng crater ay nabuo ng isang tao na gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos, at pagkatapos imbestigahan ang lugar, natagpuan ang dugo na kumpirmadong sa kanyang lolo. Sa paghusga sa dami ng dugo, sinabi sa kanya ni Mojan na napakababa ng pagkakataon na siya ay nakaligtas. Kahit na may kumpiyansa na sinabi ni Jean Mori na mas dapat silang mag-alala sa naglakas loob na manggulo sa kanyang lolo, nag-aalala siya sa posibilidad na siya ay nasawi na. Ang kanyang pag-iisip ay naputol ni Ilpio, na lumapit sa kanya at humiling na makipagkamay dahil siya ay isang tagahanga. Pagkahawak pa lang ni Jean Mori sa kamay niya, hinawakan siya ni Ilpio at hinayla siya patayo. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-atake sa kanya nang wala sa oras, habang inilalantad na pinapanood niya si Jean Mori mula pa noong prelims at sa huli ay matagumpay siyang nasisipa sa mukha. Ang sunod na nalaman ni Jean Mori ay nabaligtad ang mundo dahil hinawakan ni Ilpio ang kanyang mga paa, at pinaikot siya upang ang kanyang ulo ay tumama sa lupa. Pagkatapos ay susuntukan niya ang kanyang mukha ngunit huminto ito bago makipag-ugnayan. Tinanong siya ni Jean Mori kung bakit hindi niya ito tinuloy, na ganoon din ang itinanong sa kanya ni Ilpio, na nagpapakitang napansin niyang tumigil din si Jean Mori sa kanyang sipa na hahampas sana sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, iniabot ni Ilpio ang kanyang kamay at ipinakilala ang kanyang sarili, na nagpapaliwanag na gusto lang niyang makipag-away kay Jean Mori, hindi alintana kung maglalaban sila sa isa't isa sa tournament. Hindi ito pinansin ni Jean Mori at tinanong siya tungkol sa marka ng tigre, na sinabi ni Ilpio na tanda ito ng paggalang sa lolo ni Jean Mori na nagngangalang Taijin. Ibinahagi niya na noong nasawi ang kanyang ama noong siya ay bata pa, pinaalis siya ng kanyang ina upang magsanay sa isang dojo. Ayaw niyang mapunta sa hindi pamilyar na lugar kasama ang mga hindi pamilyar na tao, at hindi niya nagawang ipagmalaki ang kanyang instruktor kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magpakita ang lolo ni Jean Mori, si Taijin, at iniabot sa kanya ang isang lihim na manual na ginawa ng kanyang lolo, na puno ng mga tala tungkol sa kanyang panghabang buhay na pananaliksik sa martial arts na kanyang nilikha na pinangalanang Tikon. Sinabi sa kanya ni Taijin na kaibigan niya ang kanyang lolo at iniligtas nila ang mundo ng magkasama. Bilang pangwakas na pabor sa kanya, binigay niya ang manual kay Ilpio upang siya ay lumaki na maging isang lalaki tulad ng kanyang lolo. Mula noon, napanatili niya ang alaala ng sandaling iyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hoodie na may kaparehong marka ng tigre kay Taijin, habang natututunan ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang lolo sa Tikon. Pagkatapos ibahagi ang kanyang kwento, tinanong niya si Jean Mori kung maayos na ang kalagayan ni Taijin ngayon. Bago malaman ni Jean Mori kung paano sasagutin iyon, hinarang ni Ilpio ang isang sorpresang pag-atake mula kay Taeyok gamit ang kanyang mga kamay. Galit niyang sinabi kay Taeyok na maaari silang magkaroon ng kanilang tunggalian, ngunit hindi niya dapat isali ang ibang mga tao tulad ni Jean Mori dito.
Pasimpleng ngumisi si Tayak at naglakad palayo, pagkatapos ay binalaan ni Ilpyo si Jean Mori na mag-ingat sa kanya dahil delikado siyang tao. Tinanong siya ni Jean Mori kung ayos lang ang kanyang kamay, na sinabi niyang hindi na kailangang mag-alala at binati siya ng swerte para sa paligsahan bago gumawa ng mabilis na pag-alis. Sa sandaling wala na si Ilpyo, nadismaya si Jean Mori na hindi man lang niya alam ang banta hanggang sa hinarang ito ni Ilpyo para sa kanya. Kinabukasan, nakatagpo ni Han si Q na nagpupumilit na makakuha ng isang barya mula sa isang makitid na lugar, habang nagtatrabaho sa isa sa kanyang mga chef. Ipinaliwanag ni Q na siya ay sobrang mahirap ngayon, dahil nabubuhay siya ngayon sa pamamagitan ng 9 na buwang pagbawas sa sweldo dahil pumasok siya sa apartment ni Mojan, at sinubukan siyang salakayin dahil sa pagpapalem sa pamilya ni Sem na nasawi, na nagresulta sa pagkasira niya sa apartment. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ng isa sa mga komisyoner na sa sandaling matuklasan ang bangkay ni Sem, ang kanyang pamilya ay inilipat sa isang ligtas na lokasyon at pinalitan ng mga dummies upang lokohin ang assassin. Naawa si Han sa kanya at binigyan siya ng libreng pagkain sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuan, kung saan nagmumungkahi siya ng deal kay Q na kung sasanayin niya siya na gumamit ng God powers araw-araw, bibigyan niya siya ng libreng hapunan araw-araw. Tinanong ni Q kung gusto niyang matutong manalo sa torneo, kung saan inamin ni Han na ito ay bahagi ng dahilan, ngunit ito rin ay dahil gusto niyang maging malakas at sapat na mapagkakatiwalaan para sabihin sa kanya ni Jean Mori kung ano ang kanyang inaalala kamakailan. Samantala, ginugugol ni Jean Mori ang kanyang oras sa pagsasanay ng husto upang siya ay lumakas, hindi para sa torneo, ngunit upang maging sapat na malakas upang maibalik niya ang kanyang lolo, dahil ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Taijin ay upang protektahan ang batang 6 na taong gulang sa kanya, mula sa mga mapanganib na lalaki na hinahabol ang kanyang lolo. Nangako si Taijin na babalik siya kapag matanda na siya, ngunit wala pa ring palatandaan sa kanya kahit sa araw ng kanyang ika-17 kaarawan. Buong araw siyang nakatitig sa kanilang larawan ng malungkot, hanggang sa pumasok si Han at Mare sa kanyang bahay para sorpresahin siya ng confetti. Pinipilit nila siyang palabasin ng bahay, pagkatapos ay buong pagmamalaking iniharap ni Mare ang isang kahon ng sushi. Mabilis siyang pinasaya ni Han sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng isang buong handaan na inihanda niya, na ikinagulat ni Jean Mori at Mare na hindi akalain na marunong siyang magluto. Pinapurihan ni Jean Mori ang luto ni Mare, ngunit may mas sopistikadong panlasa si Han, kaya naglalaan siya ng oras upang punahin ang maliliit na pagkakamali sa kanyang ulam. Gayunpaman, sa sandaling imulat ni Han ang kanyang mga mata, nalaman niyang lahat ng pagkain na dala nila ay tuluyan ng naglaho dahil nilamon lahat ito ni Jean Mori. Maghapon silang naglalaro at kumakain ng cake hanggang sa hindi na sila makatayo. Kinagabihan, sinubukan ni Han na tanungin si Jean Mori kung okay lang ang lahat, ngunit nagbago ang isip niya at lumipat sa panunokso sa kanya. Kinabukasan, may kumatok sa pintuan ni Jean Mori, ngunit nang buksan niya ito, isang sobra lang ang nakita niya sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mapa sa loob, at isang larawan ng kanyang lolo na nasugatan at nakagapos sa mga lubod. Agad na ibinaba ni Jean Mori ang lahat at nagbisikleta sa kanyang patutunguhan sa kanyang mapa, determinadong makuha ang kanyang lolo sa oras upang maabot ang paligsahan. Ang lokasyon ay lumabas na isang abandonadong bodega, na pinasok niya upang mahanap ang kanyang lolo sa sahig at sa isang kakilakilabot na estado. Pilit niyang sinusubukan itong gisingin, ngunit biglang tumawa ang kanyang lolo at isang estranghero ang lumabas sa kanyang katawan na nagsasabing madali lang siyang lokohin. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging lalong masira hanggang sa ito ay sumabog, na naging sanhi ng pagkasira ng buong bodega. Nang magkamalay si Jean Mori, nakita niya ang isang lalaking may kulay gray na buhok na nagngangalang Faye na nakangiti sa kanya, at sinabing trabaho niya na alisin ang mahihinang tao tulad ni Jean Mori, upang mapabilis ang proseso ng paggising sa isang bagay na tinatawag na susi. Nag-iipon si Jean Mori ng lakas para makatayo, kung saan pinarami ni Faye ang sarili sa mga clone. Samantala, natarante sina Mare at Han sa pagkawala ni Jean Mori at sinubukang mag-stall para sa oras. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng babaeng komisyoner na ang laban ay magpapatuloy ayon sa plano, at ang tanging pagpipilian nila ay umasang lalabas siya sa oras ng ikalawang laban, dahil ang kanyang pagkawala ay nangangahulugan ng kanyang automatikong pagkatalo. Sinabihan ni Han si Mare na tumutok sa pagkapanalo sa unang laban, at hahanapin niya si Jean Mori. Magsisimula ang unang labanan, at ito ay sa pagitan ni Mare at ng isa sa mga nakabalabal na miyembro mula sa Team Jeju.
Sa sandaling magsimula ang laban, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang higanti, na ginugol ang maraming oras sa gym na nagpapakilalang si Lee. Ilang beses siyang hinampens ni Merrick ngunit nananatili siyang walang sugat dahil sa makapal na layer ng sunscreen sa kanya. Nadismaya si Merrick at umakyat sa ibabaw niya para sakalin siya mula sa likuran. Sa sandaling bumagsak siya, sinubukan ni Mare na magpatama ng isa pang hampas gamit ang kanyang kamay, ngunit ipinagtanggol siya nito at hinawakan siya mula sa likuran. Bago niya matapos ang kanyang takedown, itinusok niya ang kanyang espada sa tagiliran nito para tamaan ang vitals nito, na nagpapahintulot sa kanya na makawala sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay sumusugod siya para sa isa pang pag-atake, ngunit ibinato sa kanya ng kasamahan ni Lee ang kanyang sariling espada, na hinahayaan siyang harangan ang kanyang indayog. Kaagad, napagtanto ni Mare na ginagamit niya ang espada ng kanyang ama, na nag-trigger sa kanya. Sinusubukan pa ni Lee na abalahin pa siya sa pagsasabing gusto niyang malaman kung sino ang gumamit ng espadang ito noon, dahil napakahusay nitong ginamit. Si Mare ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinulak ang kanyang talim, at sinubukang umindayog muli habang sinisigawan siya na ibalik ang espada. Gayunpaman, hinaranggan muli ni Lee ang kanyang pag-atake, at sa pagkakataong ito ay nasira ang dulo ng kanyang espada. Pagkatapos noon, binago ni Lee ang kahoy na espada ng kanyang ama sa tunay na bagay habang sinasabi sa kanya na kahit na ginamit ito ng dating may-ari, hindi niya natuklasan ang tunay na kapangyarihan nito. Habang sinusundan ang pag-indayog ng pag-indayog, tinutokso niya ito tungkol sa hindi pag-alam sa tunay na katangian ng espada na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, at pagiging isang pambansang kayamanan. Binaliwala ni Mare ang lahat ng ito at gumanti ng dobleng pag-atake ng espada, isang sipa sa kanyang mukha, at isang hampas sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkawala niya ng espada, na nagpapahintulot kay Mare na hawakan ito muli. Gayunpaman, nawala ito sa kanyang kamay at muling nagpakita sa kanyang harapan dahil siya ang tunay na may-ari nito. Sinimulan ni Lee ang isa pang pag-atake, at pinagalitan siya dahil sa pagkadismaya sa kanilang mga inaasahan na hindi pinaganya ang espada sa kabila ng pagiging kahalili ng Moonlight Sword style. Natapos niya itong atakihin sa tagiliran at sinipa siya habang tinatawag siyang mahina. Sa kabila ng pagdurugo, sinubukan ni Mare na makabangon at ipaglaban ang kanyang espada. Samantala, nagpupumilit si Jean Mori na labanan ang hukbo ng mga klon ni Faye, ngunit kalaunan ay nalampasan ng daan-daan na bumubuo ng isang haligi at ibinagsak siya. Habang sinusubukang makawala sa kanilang pagkakahawak, ibinaling ni Jean Mori ang kanyang ulo upang makita ang bangkay ng mga miyembro ng koponan ng Jeju. Tumawa si Faye at ibinunyag na ang mga tunay na miyembro ay nasawi na, at ang mga nasa tournament ngayon ay mga impostor ng Nox. Kahit papaano ay bumangon si Jean Mori, at gumamit ng acupuncture para mapamanhid ang buong katawan para hindi siya makaramdam ng sakit sa loob ng isang oras. Sa arena, si Mare ay binuhat ng Peking Lee at sinampal ng maraming beses habang sinasabi kung ano siya. Matapos makatanggap ng malupit na atake, nahihirapan si Mare na magpatuloy, ngunit pagkatapos marinig ni Lee na hindi na magpapakita si Jean Mori, napagtanto ni Mare may ginawa sa kanya ang makulimlim na mga miyembro ng Jeju na ito na may balabal. Nagalit siya at nagsimula ng isa pang sunod-sunod na pag-atake, habang iginiit na matatalo sila ni Jean Mori kahit anong mangyari, kaya gagawin din niya ang kanyang makakaya. Ipinatawag muli ni Lee ang kanyang espada at itinulak siya pabalik na humantong sa kanya sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, may isang bagay na gumising sa kanyang loob, at napagtanto ni Mare na hindi siya maaaring sumuko dahil kailangan niyang tapusin ang tournament na ito kasama sina Jean Mori at Han. Ang kanyang determinasyon na maging malakas ay tunay sa unang pagkakataon, at matagumpay niyang nagising ang kapangyarihan ng Moonlight Sword style ng kanyang ninuno. Malinaw ang pagbabago sa kapangyarihan sa arena, at matagumpay na naaga ng bagong Mare na ito ang kanyang espada mula sa Peking Lee, na tinawag itong God Power Hero na si Yopo. Pinipilit nito si Lee na ilabas ang kanyang God Power, Kraken, na isang octopus na idinidikit ang mga galami nito sa kanya, ngunit pinutol niya ang mga ito at sa wakas ay pinabagsak si Lee, na naging panalo. Dahil sa pagod, si Mare mismo ay bumagsak sa lupa, ngunit may sumalo sa kanyang ulo sa tamang oras, at binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita na nagpakita na si Jean Mori pagkatapos ng lahat. Habang dinadala ni Han si Mare sa isang stretcher, tinanong niya ito kung ano ang nangyari kay Jean Mori, na sinabi niyang hindi niya talaga alam, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Jean Mori.
Nagsimula ang susunod na labanan, at tinanong ng impostor na Nox si Jean Mori kung ano ang nangyari kay Faye. Walang sagot si Jean Mori, kaya nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang god power habang sinisigawan siya para sagutin ang kanyang tanong. Iniiwasan ni Jean Mori ang lahat ng projectiles at gumawa sa kanya ng walang awa na pag-atake, na siyang eksaktong kopya ng mga galaw na ginamit niya kay Faye para talunin siya sa bodega. Mabilis niyang tinapos ang laban sa kanyang bago at mabangis na Asher Dragon Kick move. Pagkatapos ng laban, nakipagpulong si Mujan kina Jean Mori, Han, at Mere para ipaliwanag na peke talaga ang mga miyembro ng Team Jeju na nakalaban nila. Tinanong ni Han kung ano ang Nox at kung ano ang gusto nila, kung saan sinagot ni Mujan na ito ay karaniwang isang grupo na sumasambo sa isang Diyos, at ang kanilang misyon ay sirain ang lahat ng iba pang mga Diyos at mga gumagamit ng God power. Kasama sa misyon na ito ang pagkuha ng kontrol sa paligsahan ng God of High School, at pagkuha din ng lolo ni Jean Mori para gamitin ang kanyang lakas. Desidido si Jean Mori na iligtas siya, ngunit tahasan siyang sinabihan ni Mojan na isuko iyon dahil masyado siyang mahina ngayon ngunit nangako na kung magpapatuloy siya upang manalo sa paligsahan, bibigyan siya ni Mojan ng ilang mahalagang impormasyon. Kinabukasan, sa semifinals, kalaban ng koponan ng Seoul ang koponan ng Joldo. Nang makita si Jean Mori sa isang reclusive state si Han, na binawi ang pagkakasuspinde, ay nagboluntaryong lumahok sa unang labanan, na laban kay Sunny. Sa una, si Sunny ay tila nangunguna, na pinaababa si Han ng maaga sa laban. Gayunpaman, ipinulupot ni Han ang kanyang mga binti sa kanyang ulo at itinapon siya. Bago pa siya makatayo, nakaharap na siya sa mukha niya. Nakatingin si Ilpyo ng maluwag dahil nakinig si Sunny sa kanyang payo at itinuro ang kanyang unang pag-atake ng isang palad sa kanyang tainga, na naging sanhi ng isang bug zone ng hangin na pumasok sa kanyang kanal ng tainga at naputol ang kanyang balanse. Sinubukan ni Han na i-recompose ang sarili, ngunit sinipa ni Sunny ang kanyang balikat na hindi niya nagawang iwasan. Gayunpaman, hinawakan niya ang kanyang binti at dahan-daang itinulak ito palayo sa pamamagitan ng paggamit ng ilang espesyal na kapangyarihan, na ikinagulat ni Mere at Jean Mori. Sumunod, sinuntok niya ang bituka niya at sinipa siya. Ang host ay nagsimulang magbilang hanggang 10 kung saan si Ilpyo ay galit na sinabihan siya na huwag bumangon dahil tiyak na mananalo si Han, pagkatapos niyang hindi siya matalo sa unang pag-atake. Gayunpaman, si Sunny ay bumangon at tumalon sa hangin upang sipain siya pababa, ngunit sinalubong niya ang kanyang sipa sa pamamagitan ng kanyang kamao, na nagtatapos sa kanyang pagiging malupig at tuluyang natamba. Matapos manalo sa kanila sa kanilang unang laban, pumunta si Han sa kanyang mga kasamahan sa koponan, na nagtanong sa kanya tungkol sa kislap ng mga espesyal na kapangyarihan na ipinahayag niya sa laban. Hindi niya pinapansin ang mga ito at siniguro niya kay Jean Mori na mananalo sila kahit anong mangyari. Matapos magkaroon ng cute na team moment, nakatagpo ni Jean Mori ang kanyang kalaban na si Ilpyo sa ring. Ang taekwondo ni Jean Mori ay humaharap sa tiko ni Ilpyo sa isang matinding laban, ngunit paminsan-minsan ay mas nahuhuli siya ni Ilpyo. Ang isa sa mga sipa ay naging dahilan upang mapaluhod si Jean Mori, at habang nananatili siya roon, natigilan, ipinaliwanag ni Ilpyo na ang isa sa kanyang kahinaan ay ang close quarter combat. Tumalon ng mataas si Jean Mori para maghatid ng isang maluwalhating sipa, ngunit matagumpay na nag-counter si Ilpyo, na itinuturo na ang kanyang pangalawang kahinaan ay ang kanyang mga galaw sa paghahanda para sa kanyang mga diskarte na masyadong engrandi at halata. Pagkatapos ay ini-deploy ni Jean Mori ang kanyang signature Twin Asher Dragon Kick, na tinutugma ni Ilpyo sa sarili niyang signature move na Roaring Fire Whirling Blade. Sa sandaling magtagpo ang dalawang puwersa, naganap ang pagkawasak, at sa sandaling naalis ang alikabok, muling napaluhod si Jean Mori. Sa wakas, inihayag ni Ilpyo ang kanyang pangatlong kahinaan, na ang kanyang mga diskarte ay naglalagay ng labis na strain sa kanyang katawan, kaya ngayong nabigo siyang talunin siya sa kanyang galaw, walang paraan na maaari niyang talunin si Ilpyo. Ang lahat ng mga pag-atake na sinundan ni Jean Mori ay madaling naiiwasan at naulabanan ni Ilpyo, na tinutuya siya sa pagiging isang pagkabigo sa kanyang lolo. Gayunpaman, si Jean Mori, na determinadong iligtas ang kanyang lolo, ay nagpa siya na kailangan niyang gumawa ng paraan para matalo ang lalaking ito. Kaya, para sa kanyang susunod na galaw, gumawa siya ng isang matalim at mabilis na arco gamit ang kanyang braso, na humahampas sa katawan ni Ilpyo. Laking gulat ni Ilpyo nang ma-realize na ginamit ni Jean Mori ang Moonlight Sword style technique ni Mera.
Kasunod ng mga punto ni Ilpio sa kanyang mga kahinaan, si Jean Mori ay patuloy na gumagamit ng Moonlight Sword style upang mapunta ang mga pag-atake mula sa malayo. Sinubukan ni Ilpio na lumaban, ngunit ginamit ni Jean Mori ang banayad na reverse technique ni Han upang gamitin ang puwersa ni Ilpio laban sa kanyang sarili, nang hindi binabasa ang kanyang mga galaw na parang isang bukas na libro. Tinanong siya ni Ilpio kung ano ang gagawin niya tungkol sa kanyang pangatlong kahinaan, na sinagot ni Jean Mori sa pagsasabing mag-aalala siya tungkol dito mamaya. Habang sumusulong siya sa kanyang susunod na pag-atake, hinikayat pa ni Ilpio si Jean Mori sa gitna ng kanyang mga pag-atake na parang tinuturuan siya. Pareho silang mukhang masaya habang nakikipaglaban sila sa isa't isa, at sa wakas ay isinaaktibo ni Jean Mori ang kanyang bagong galaw, salamat kay Ilpio, na Azure Dragon Tempest Dance. Sinasalungat ito ni Ilpio sa kanyang ultimate move na tinatawag na Radiant Fire's Blazing Edge. Nagtagpo ang dalawang kapangyarihan sa isang pagsabog, at sa huli ay si Ilpio ang na-knockout. Habang siya ay nakahiga sa lupa na natalo, naalala ni Ilpio ang kanyang alaala kay Taijin, na hindi niya ibinahagi kay Jean Mori, na hinihiling sa kanya ni Taijin na turuan si Jean Mori ng lahat ng kanyang makakaya kung sakaling magkita sila. Pagkatapos ng laban na ito, napangiti si Ilpio sa sarili dahil tinupad niya ang kahilingan ni Taijin, at ginawa niyang isang malakas na mandirigma si Jean Mori na karapat-dapat na maging apo ni Taijin. Gayunpaman, may gumising sa loob niya, at nagpasya siyang hindi niya kayang matalo pagkatapos ng lahat. Sa isang sorpresang twist, si Ilpio ay bumangon muli, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pilak na puting buhok, dilaw na mga mata, matalas na tainga ng fox, at siyam na buntot. Ang Nine-Tailed Fox Spirit ay pumasok sa katawan ni Ilpio para isagawa ang paghihiganti nito. Ang Fox Spirit ay nagsanay sa loob ng libu-libong taon upang protektahan ang Panginoon ng mga langit mula sa panganib, ngunit sa kalaunan ay naging napakalakas niya na ang Panginoon ay nakaramdam ng pananakot at hinatulan siya sa galit. Sinira ng Nine-Tailed Fox Spirit ang kalahati ng langit, at bumaba sa Earth upang isang araw ay magising siya at makumplito ang kanyang paghihiganti. Nakaramdam ng malaking pagbabago kay Ilpio, nagpasya si Jean Mori na dahan-dahanin ang mga bagay at suriin ang sitwasyon. Naghagis siya ng ilang jabs ngunit nabigo siyang tumagos sa kalasag ni Ilpio. Pagkatapos nito, lumipat ng posisyon si Ilpio nang may bilis ng kidlat at inatake siya ng napakabilis na imposibleng mag-react si Jean Mori. Bumangon si Jean Mori at ginaya ang mabilis na kidlat na mga galaw ni Ilpio upang sorpresahin siya, at pinakawalan ng Azure Dragon Tempest Dance ngunit sa huli ay nasuntok siya sa bituka. Sa kanyang pagbawi, napansin niyang nagpupumilit si Ilpio na mabawi ang kontrol mula sa kanyang kasalukuyang nine-tailed na anyo, ngunit ang mga dilaw na mata ay bumalik kaagad pagkatapos. Sa kabila ng lakas ng kanyang kalaban, si Jean Mori ay isang lalaki na hindi susuko, at tinutugma niya ang atake ni Ilpio sa kanyang sarili. Ang apoy ay ganap na nakapalibot sa kanila, at si Ilpio ay naglunsad ng isa pang pag-atake, sa pag-aakalang ito ang matatapos sa laban. Ngunit si Jean Mori ay nakakita ng isang pangitain na nagbibigay sa kanya ng lakas upang matapos ang apoy ni Ilpio. Nalilito tungkol sa kung sino talaga si Jean Mori, sinubukan ni Ilpio na sirain siya, ngunit kalmadong nalabanan ni Jean Mori ang kanyang apoy gamit ang sarili niyang bagyo, na naglunsad kay Ilpio sa langit kung saan ang isang higanteng kamay ay dumurog sa kanya pabalik sa ring. Sa wakas ay pinatumba nito si Ilpio, na ginawang panalo si Jean Mori sa labanan. Sina Han at Mary ay nag-cheer para sa kanya at nagtanong kung ang kapangyarihang ginamit niya ay isang kapangyarihan ng Diyos na sinabi niyang hindi siya sigurado. Samantala, sa buong oras na ito, nakikipaglaban si Mojan kay Mandiok, isang may mataas na katayuan na miyembro ng Nox na tinawag ang kanilang Diyos. Gayunpaman, matapos maramdaman ang presensya ng Nine-Tailed Spirit, na tinatawag nilang Susi, itinigil ng magkabilang panig ang tunggalian upang pagmasdan ang kinalabasan. Matapos ang nakakagulat na pagkatalo ng espiritu, nagpasya si V na pinakamahusay na magpatuloy ng may pag-iingat at makatakas sa eksena. Kaagad pagkatapos niyang tumakas, inutusan ni Mojan ang mga komisyoner na isecure ang Susi, na si Ilpio, at manatiling alerto para sa anumang mga bitag na itinakda ni Mandiok. Pagkatapos ng laban, binisita ni Jean Mori si Ilpio sa secure na hospital ward na pinapanatili sa kanya, para makitang nandoon na ang iba pa niyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos gumawa ng ilang maliit na usapan, sinubukan ni Jean Mori na umalis ngunit iginiit ni Ilpio na manatili siya ng kaunti, at gumawa ng dahilan upang mailabas ang dalawa pa sa silid.
Kapag sila ay nag-iisa, tinanong niya kung dumating si Jean Mori upang pag-usapan ang tungkol sa ibang bagay, na tumanggo siya at sinabing pumunta siya upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lolo. Ibinahagi niya na si Taijin ay nakuha, malamang ng Nox, at kailangan niyang manalo sa paligsahan upang makakuha ng mahalagang intel mula kay Mojan. Muli siyang binalaan ni Ilpyo tungkol kay Taeyok bilang kanyang kalaban sa finals na sinasabi na siya ay mapanganib at napakalakas, ngunit tiniyak sa kanya na siya ay mananalo kung ilalagay niya ang kanyang isip dito. Di nagtagal pagkaalis ni Jean Mori, isang pagsabog ang Som Iris Award ng ospital, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Sunny at ng iba pang kasamahan ni Ilpyo. Sa pamamagitan ng alikabok at usok, nakita ni Ilpyo si Taeyok na nakaharap sa halimaw na bersyon ni Jin, na na-hospital din sa parehong ward matapos ang kanyang malupit na pagkatalo laban kay Taeyok. Dahan-daang naglakad si Jin patungo kay Taeyok na nagsasabing hindi siya matatalo habang hinihigop ang lahat ng katawan ng tao sa daan. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan, isinasangkot ni Ilpyo ang kanyang sarili sa labanan, ngunit si Taeyok ay naglabas ng mga spike sa katawan ni Jin upang masugatan siya, habang sinasabi kay Ilpyo na huwag magnakaw ng kanyang biktima. Sumigaw si Jin sa sakit at nagsuka ng katawan, na napagtanto nilang kasambahay at kasamahan ni Jin. Sa puntong ito, tila nawalan siya ng kontrol at naglunsad ng isa pang walang patutunguhan na pag-atake, ngunit ang kanyang kasambahay ay lumapit sa kanya at malumanay na hiniling sa kanya na kontrolin ang kanyang sarili dahil ayos lang siya. Ang kanyang mga salita ay tila umabot sa kanya, at siya ay nagsimulang bumalik sa kanyang katinoan. Ngunit, sa ngayon, pinakawalan ni Taeyok ang Megalodon at dinurog siya sa mga panga nito, na ikinasawi niya. Parehong nahuli si Sunny at ang isa pang kasamahan ni Ilpyo sa gitna ng pag-atake, dahilan upang mawalan sila ng paa at kamay. Kumukulo ang dugo ni Ilpyo nang makita ang pinsang si Sunny na walang paa, at ang kaibigang walang braso. Hindi lang iyon, kundi si Taeyok rin ang dahilan kung bakit naparalisa ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sami mula sa baywang pababa, matapos makipag-away sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Ang lahat ng ito ay nagpapadala kay Ilpyo sa galit, at siya ay nag-transform sa siyam-na-tailed fox spirit upang ibagsak si Taeyok. Hinawakan niya si Taeyok at itinulak silang dalawa palabas ng bintana kaya sabay silang bumagsak at tumama sa lupa. Pinakawalan ni Taeyok ang mga mala-titan na hayop kay Ilpyo, ngunit dahil sa determinasyong ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay, sinira ito ni Ilpyo. Si Mandiok, na nakakaramdam muli ng susi, ay nagbukas ng kanyang portal ng Diyos at nagpakawalan ng isang hukbo ng mga halimaw na kalansay upang sirain siya, dahil sinasamba niya ang Panginoon ng Langit na humatol sa espiritu ng Fox. Nagtutulungan sina Q at O na talunin ang pinakamaraming halimaw hanggat kaya nila upang hindi nila makuha ang susi. Natakot si Moja na muling tinawag ni Mandiok ang kanyang Diyos, ibig sabihin, kapag nakipag-ugnayan ang Panginoon kay Ilpyo at sa susi, mawawasak ang mundo. Samantala, pinapahirapan ni Ilpyo si Taeyok sa tulong ng kanyang Fox powers, ngunit pagkatapos magkaroon ng sapat na pinsala, inactivate ni Taeyok ang kanyang God power para lamunin siya. Pareho silang nasisipsip sa kanyang halimaw na peitang, ngunit pinutol ito ni Ilpyo mula rito, kung saan lumabas sa kanya ang isang pulang gemstone pendant, na kinikilala ni Taeyok bilang susi. Namumula ang mga mata ni Taeyok, at mas maraming pulang mata ang lumabas sa kanyang katawan. Inilabas ng nagising na halimaw sa kanya ang dila nito para kunin ang susi, ngunit naharang ito ng mga skeleton monsters. Lahat ng partido ay ipinaglalaban ito, ngunit sa wakas ay napunta ito sa mga kamay ni Mandiok, ngunit hindi nagtagal dahil sinipa siya ni Jean Mori at kinuha ang susi. Sinuri ni Han at Mary si Ilpyo, na walang malay at duguan ang ulo. Samantala, nagpupumilit si Moja na supilan ang Diyos sa kalangitan ngunit alam niyang halos imposible nang hindi nakukuha ang susi. Kasabay nito, ipinaalam sa kanya ng isa sa mga komisyoner na nalaman ng ibang bansa ang sitwasyon at naglunsad ng daan-daang missile sa kanilang daan, na maaaring makasira sa bansa. Ang buong balita ay live na sumasaklaw sa kaguluhan, at ang mga tao ay nag-aagawan upang lumikas or magtago sa mga silungan. Nang makita ang kakilakilabot na sitwasyon, inilipat ni Mojan ang lahat ng mga mandirigma sa high school sa isang kaharian ng mga espiritu. Di nagtagal pagkatapos na ma-teleport, nahanap ni Han at Mary ang iba pang kasamahan ni Ilpyo, ngunit ang kanilang mga pinsala ay nagdudulot ng labis na sakit na hindi na sila makapagpatuloy, kaya ginamit ni Han ang kanyang kapangyarihan sa Diyos, ang Kaichi, upang tulungan sila.
Nang tanungin siya ni Mary tungkol dito, ipinaliwanag ni Han na matagal na siyang nagsasanay para i-activate ang kanyang kapangyarihan sa Diyos at sinadya niyang ilihim ito hanggang sa mapaganya niya ito. Gamit ang Kai Chi, pinalibutan niya sila ng tubig na nilagyan ng healing powers na dapat magpakalma sa kanila ng ilang sandali hanggang sa makaisip sila ng paraan. Sa ibang lugar sa kaharian, nakita ni Jean Mori na walang malay si Ilpyo, at pinatigil ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagpindot ng ilang acupuncture point. Nagising siya pagkatapos noon at ipinagkatiwala ang susi kay Jean Mori, na sinasabi na hindi niya alam kung bakit ito nasa loob ng kanyang katawan, ngunit alam niyang may kapangyarihan ito, kaya sa anumang pagkakataon ay hindi dapat payagan ni Jean Mori na mahulog ito sa mga kamay ni Taya. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang tumunog sa di kalayuan. Sina Han at Mary ay nakatagpo ang nagbagong anyo na Taeyok na nagtakda ng pagsabog upang hingiin ang kinaroroonan ng susi. Kapag pareho silang nakatikom ang kanilang mga bibig, pinakawalan ni Taeyok ang kanyang mga titans na kailangan nilang labanan sa kanilang bagong nakuha na kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, sa kalaunan ay natalo sila, at nakita ni Jean Mori na pareho silang natamba. Sa sandaling tumakbo siya patungo sa kanila, tinanong siya ni Taeyok kung nasaan ang susi dahil gusto niyang gamitin ito para maging pinakamalakas na nilalang na nabuhay kailanman. Binulungan ni Han si Jean Mori na tumakas siya dahil hindi normal si Taeyok, pero sa pagkakakilala niya, halatang desidido siyang labanan siya. Sa Soul si Mojan sa wakas ay nasakop ng Diyos, at ang kanyang magic rune ay nawasak, na nagpapahintulot sa Diyos na ilabas ang kapangyarihan nito sa mundo. Gayunpaman, ang lahat ng mga mamamayan ng Seoul ay ini-teleport sa isang malayong cliffside sa madaling panahon. Nagulat si Mojan at ang mga organizer ngunit alam nilang isang tao lang ang may sapat na kapangyarihan para gawin ito. Sa katunayan, si Jason, na isa sa mga organizer ng torneo at ang lolo ni Jean, na dumating sa huling sandali upang ipaghiganti ang kanyang nasawi na apo. Sa kanyang napakalaking kapangyarihan, mabilis niyang dinurog ang Diyos at i-teleport ang lahat pabalik, kasama ang high school gang, pabalik sa Seoul ng ligtas. Gayunpaman, ang palabas ay hindi pa tapos dahil itinali ni Taeyok si Jean Mori at nakuha ang susi, na agad niyang kinain at ginawang isang Diyos. Sa paningin ng nag-transform na Taeyok, nakaramdam si Jean Mori ng kakaiba at hindi maipaliwanag na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan. Sinimulan ni Taeyok na salakayin si Han at Mary, na itinapon niya sa paligid na parang mga ragdoll, ngunit nakialam si Jean Mori. Muli siyang pinigilan ni Taeyok, ngunit sa pagkakataong ito, kumawala si Jean Mori, at sabay silang humarap sa kanya ng tatlo. Sa isang punto, binato ni Taeyok ng sibat si Jean Mori, ngunit ginamit ni Han ang kanyang katawan para protektahan siya mula rito. Sa sandaling iyon, nagbabalik tanaw si Jean Mori ng mga alaala na nakalimutan niya, at pinahihintulutan siya nitong gisingin ang kanyang tunay na pagkatao, na isang Diyos na pinangalan ng Heaven's Equal Great Sage. Ipinatawag niya ang kanyang espesyal na staff at hinarap si Taeyok na sinusubukang ibato sa kanya ang lahat. Gayunpaman, hindi na mapipigilan si Jean Mori at tinatalo niya si Taeyok para sa kapakanan ng lahat ng kanyang mga kaibigan na gustong saktan ni Taeyok. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang nakakatakot na bagyo at nagpaulan ng kidlat kay Taeyok na nagiging sanhi ng pagkawala ni Taeyok sa kanyang makadiyos na anyo. Gayunpaman, hindi pa tapos si Taeyok, at ginagamit niya ang huli niyang lakas para mag-transform sa isang halimaw na hindi ko alam kung paano ilarawan. Napagtanto ni Jean Mori na hindi na niya maaring ipatawag ang kanyang staff, ngunit ipinaalala ni Ilpyo sa kanya ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Pagkatapos nito ay natalo ni na Jean Mori, Ilpyo, Han, at Mary si Taeyok ng magkasama. Nagpakawala si Jean Mori ng napakalakas na dragon, na nagpabagsak kay Taeyok at nagpapetrify sa kanyang halimaw na anyo, na naiwan lamang ang itaas na bahagi ng kanyang kalahating katawan, kalahating halimaw na anyo. Hinabot ni Ilpyo ang kamay kay Taeyok upang tulungan siyang kainin ng halimaw, ngunit inalis ito ni Taeyok at tinanggap ang kanyang kasawian. Sa sandaling mawala siya, nag-iwan siya ng isang fragment ng susi para ipakita kay Ilpyo ang kanyang pagbabago ng puso sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa sandaling maayos na ang mga bagay, isang random na babae ang lumapit sa mga natitirang manlalaban at binabati sila sa pagkapanalo sa paligsahan. Nang makita ang kanilang mga nalilitong mukha, ipinaliwanag niya na isa siya sa Great Six sa likod ng tournament, at dahil sila ang huling nakaligtas sa dulo ng lahat, silang lahat ang mga nanalo ng God of High School Tournament.
Hinihiling niya sa kanila na magpasya sa isang hiling na gusto nilang ibigay, na sinasabi na tutuparin niya ang anuman maliban sa pagbuhay sa mga nasawi. Muntik nang sabihin ni Jean Mori na gusto niyang bumalik ang kanyang lolo, ngunit binalik niya ang tingin sa mga pinahirapan na mukha ng iba at natauhan. Ngumiti si Nahan at Mera at sinabing hindi na nila kailangan ng wish para matupad ang kanilang mga mithiin, kaya dapat ay si Jean Mori ang humiling sa kanya. Ngunit sa halip, hinihiling niya na ang lahat na nasaktan ang katawan sa labanan ay ibalik sa dati. Si Sunny at ang iba ay nagdiwang sa pagbabalik ng kanilang mga paa at lakas. Nang makitang nag-aalala si Jean Mori, tiniyak sa kanya ng babae na nararamdaman niya ang presensya ni Taijin, ibig sabihin ay buhay siya ngunit tiyak na nanghihina. Nang marinig ito, nakaramdam si Jean Mori ng ginhawa, at agad siyang nakatulog sa susunod na 3 buwan. Sa panahong iyon, isinasagawa ang mass reconstruction project ng Seoul, ngunit ang pagpapalakas ng moral ng publiko pagkatapos ng sakuna ay lumalabas na isang mahirap na gawain. Nagpasya si Moja na tumakbo bilang pangulo sa susunod na halalan. Pinalaganap din ni Mandiok ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pagiging tanyag. Si Ilpyo ay nagpapatuloy sa isang misyon na kunin ang lahat ng mga fragment ng susi na nakakalat sa buong mundo, upang ito ay muling itayo at magamit upang alisin ang banal na paghihigpit sa mga tao na pumipigil sa kanila sa pagpaslang sa mga Diyos. Nang sa wakas ay magising si Jean Mori, pinaghandaan siya ni Nahan at Mera ng masarap na hotpot kung saan ipinaliwanag nila na kailangan niyang pumunta sa lugar ng kapanganakan ng Great Sage upang i-unlock ang kanyang mga selyadong alaala. Nagpasya silang 3 na magsasama-sama sila at suportahan ang bawat isa, para sa huli ay muli nilang pagsamahin si Jean Mori sa kanyang lolo.